Niksik! Sa mga bago lang sa ating Facebook page tsaka sa YouTube channel, ganito ang pamamaraan natin para naghahango ng isda. Naglalayag habang naghahango ng isda. Ayan guys. Kita niyo yung ilalim. Malalim na. Isa-isang dinadampot yan guys para mailagay sa salok. So talagang napakalamig dyan sa loob ng ating bodega. Kaya naman sila ay naka winter gloves, winter clothes at fully equipped. Meron silang maganda yung gears nila. Ayan guys, para anti cold, para hindi sila ma-frozen din sa loob ng bodega. So ganyan, isa-isa sila mano-mano. Malalim yan guys. Yung ibang grupo naman nandun sa storage, doon naman isasalansan yan, ipapatas nang sa ganon maganda yung capacity ng barko natin. Ayan. So yung iba namang grupo, siyempre nandito yung mga astig yan, no? Nandito yung mga crew natin, mga poging kalbo. So tulad ho nito, ayan, kita nyo yan, kalbo yan. Pampasaya lang guys, good vibes tayo ha. Ayan, buenas lang yan. June 1 ngayon guys. Ayan guys. Inangat na nga guys ang unang salok. Unang salok mula sa June 1. Ayan. Lilipat naman doon sa kabilang storage. So sa nagtatanong guys, ito yung gusto nyo makita kung paano tinatransfer. So kaya nag-content tayo ngayon para makita nyo. Although last time nag-content na ako ng ganito, sa mga bago lang sa ating Facebook page tsaka sa YouTube channel, ganito ang pamamaraan natin para naghahango ng isda. Ayan. Libre. Ibig sabihin, clear area. Ayan. Hello! Ayan, si Victor Nere. Hello, shout out sa Sambuanga family, Sambuanga boys. Sambuanga boys. Buanga. Ayan. Kanya lang ang buhay, weather lang. Niksik. Kasi Wala. Gagara sa lugar eh. Hulog ka! Sa baka ako sa. Kasi targa eh. Bakit yung ako sa? Laklas sa lambat ah. Bago yan, bago! Dali! Uy! Tali ka tagihan man! Sige mo na!
Libre biyahe! Libre, libre! Ayo, jangan sakit. Pizza! Ganito guys, kapag medyo alanganin na yung capacity ng ating mga bodega, meaning may mga laman ng bodega natin, hindi kailangan talaga mabasyo yan para kung sakali makahuli tayo sa mga darating na araw, ay may mailalagay tayo sa ating mga bodega para lutuin. Doon kasi pinoprosen sa bodega guys yung ating mga isda, kaya pagka na-frozen yan guys, doon ilalagay sa storage kung sa kwan, doon ini-imbak para yan, dyan sa area na yan, dyan sa pinaglalagyan ng isda na yan, yan ay may storage dyan. Dyan ini-imbak yung mga frozen fish natin ng ma-maintain yung temperatura at maging maganda ang quality ng isda guys. Kasi ang ating mga hinuhuling isda ay for canning guys. Lahat yan ay inilalata, wala yan sa palengke or sa mga groceries or supermarket. Yan ay para sa kaning lamang guys. Hindi tayo nagbebenta niyan sa anumang market, kundi sa purely for canning. Pinaprocess po lahat ng ating isda at na hinuhuli dito sa Pacific Ocean or sa Papua New Guinea. Wala po kaming fresh fish na binebenta talaga sa mga lokal, kundi yan po ay sa mga kaning lamang. Ayan, para po maunawaan nyo guys, kasi madami nagtatanong na kung po pwede makabili. Sabi ko hindi po, kasi purely for canning lamang po. Kung ano man po kinakain nyo dyan, mga dilatan tuna dyan sa Pilipinas o sa ibang bansa, maaaring kami po ang nakapanghuli ng mga isda na yan guys. Kaya kita nyo naman po na kahit gabi kami ay transfer from bodega to storage. Nang sa ganon, sabi ko nga, para tayo ay magkaroon ng space pagka tayo umarya ulit bukas kung may islaman o sa mga darating na araw yan guys. So pinapaliwanag ko lang po ulit, wala po kami sa Pilipinas, nasa ibang bansa po kami guys. Hindi po kami dyan sa Pilipinas dahil bawal po ang ganitong klaseng
ng isda dyan sa Pilipinas dahil wala naman pong ganitong karaming isda na dyan sa Pilipinas guys. Kaya kami ay dumadayo dito sa ibang bansa, sa Papua New Guinea, nang sa ganon makapag-produce tayo, makapag-provide tayo ng isda sa mga kaning, mga inilalata guys. Ayan, nahango na. So ganyan po ang proseso guys, ang paghahango natin kahit tumatakbo tayo, tumatakbo ang barko. Ayan, iniisa-isa po yan guys. Iniisa-isa na inilalagay sa salok nang sa ganon maiangat yan. Ayan, may 5 or 6 na tao dyan sa bodega. Doon sa kabila naman ay ganon din. Nang maisalansan nila yan dyan sa ating storage. Ganyang kalalim yan guys, yung bodega natin. Usually ang aming mga bodega guys naglalaman ng 35 to especially lang naman ito 38 tons guys, 38 tons itong ating hinahango ngayon. So sana matapos ang maaga para makatulog ang ating mga kasimahang isda dahil nakadalawang area kami kanina, medyo pagod sila. So para may crew rest din tayo guys, kahit na ganito kailangan talaga may prepare yan para sa kinabukasan may magamit tayo na bodega. So ayan, pagkatapos yan siguro mga 2 hours na hangwan to at sa ganon ay nakaprepara na ang lahat guys. So ayan guys, pinakita ko lang sa inyo dahil may mga nagtatanong po paano naghahango. So naghahango din po kami dito sa laot habang tumatakbo at iba rin po yung paghahango namin sa carrier o doon sa barko na siya magdi-deliver sa mga kanin guys. Ito ay pagta-transfer lang ng ating isda mula sa bodega hanggang sa storage, and then kung mapupuno po kami at pagkakalooban ni Lord ay magta-transfer din tayo sa mga carrier na sa nagdadala ng isda sa mga kaning. Ayan guys, thank you po sa ating mga followers sa Facebook, 488,000 followers na guys, at doon sa ating YouTube 57,000 followers na mga kasimahang isda. Keep on watching mga kasimahang, enjoy watching, keep safe everyone. Ito po ang inyong kasimahang isda. Ngayon po ay hango tayo ng isda. Ayan, thank you and magandang gabi sa inyo lahat.